Ako ito. Nandito pa rin ako. Hoy, Haotsun, halika't kausapin mo ang kuya mo. akyat muna ako. Sasama ako. Hipag. Jingshu. Lakasan mo ang loob. Salamat. Nakita ko kanina. Kahit sino pa ang kaluluwa niya ngayon, sa paningin ng lahat, si Haotsun pa rin siya. Normal ba sa tingin mo yon? Hindi, si Haonan talaga siya, totoo. Alam kong hindi ko kayo mapipigilan. Uwi na ako sa Amerika sa ilang araw. Pakisabi mo kay Haotsun. Bukas, sa Old Captain Restaurant tayo makita. Para na rin sa pamamaalam ko. Kahit sino pa ang kaluluwa niya ngayon, sa paningin ng lahat, si Haotsun pa rin siya. Zixia. Zixia, anong nangyari? Ano ba yan? Ikaw ba yon? Ako to. Pero, ako lang ang nakakaalam. Zixia, ang mahalaga ay alam mo. Ikaw lang ang kailangang umalam. Ang lahat ng yan. Hindi natin kailangang intindihin ang lahat. Huwag mong isipin ang sinuman, Zixia. Isipin mo na lang na sa mundo na to, tayo lang ang dalawa. Sige na. Ikaw, kaninong damit yan? Anniversary gift. Bigay sa akin ni Zixia. Haotsun, dito. Kumusta, Jingshu? Ang ganda ng coat mo. Ikaw ang kuya mo. Hindi na kasing laki ng katawan mo dati. Ipinagawa ko to. Subukan mo, yung paborito mong takoyaki dati. Palitan natin, hindi ako kumakain ng seafood. Ang kaluluwa mo lang ang siginunggo. Katawan mo pa rin si Haotsun. Hindi ka magkaka-allergy. Huwag na lang, ilang dekada na akong hindi kumakain ng seafood. Uminom ka. Hindi ako uminom. Hindi na rin ako naninigarilyo. Hindi ako nagagayo. Kailangan mo bang gawin yan? Sige na. Sumusuko na ako. Aminin ko, sinubukan ko talagang tansahin ka dati. Pero ngayon napansin ko. Maaring ikaw nga si Ginunggu, at hindi na si Haotsun na kilala ko. O nga pala, anong oras ang flight mo bukas? Sasamahan ka namin ni Zixia. Huwag na.
Mag-isa na lang akong aalis. Nakakasakit ng mata. Kayong magkasintahan. Ikaw, mag-curl lang ako. Pupunta lang ako sa CR. May tao ba? Kung wala, papasok na ako. At tanong ko lang, anong brand ng sigarilyo ang ginagamit ni Haonan? Sino ng lalaki to, di ba? Hindi naninigarilyo si Haonan. Ano na problema? Wala lang, nagkatanong lang. May naninigarilyo sa banyo kanina. Gusto mo bang lumabas ako? Hulihin natin siya. Hindi ko sinabi yun. Sa paningin mo, ako pa rin si Gu Haoksun. Di ba? Balutan mo. Dalhin sa ospital, magpa-check up. Tingnan kung yung uwenay sa itaas, akin ba? Parang sobra naman yung pagkapraning mo. Kung ayaw mo kaming maghatid sa'yo. Edith, mag-ingat ka sa biyahe. Salamat. Jingshu, Ano yun? i-check mo na yan. Kilala mo talaga ako, ano? Sa totoo lang, sa puso ni Haoksun. Hindi ka naman talaga nawawala. Madalas niya akong banggitin sa'yo. Talaga? Ano-ano yung sinasabi niya tungkol sa akin? Sabi niya, magaling kang manager at sinubukan din niyang maging kaibigan mo. Sa puso niya pala. Hindi man lang ako kaibigan. Ingat sa biyahe. Pwede ba kitang yakapin? Si Haotsun. Hindi niya ako kayakap ng ganyan. Hindi, si Haonan talaga siya. Siya talaga. Sa paningin mo, ako pa rin si Gu Haoksun. Di ba? Hoy, Zitsia, buksan mo yung pinto. ma! Bakit ka na parito? Dumalaw lang ako. Sige, bababa na ako.
Nandito na si Ma, dito ka lang sa kwarto. Huwag kang lalabas. Pinapakulo ni Ate Zhang yung sabaw para sa'yo. Mainit-init pa, inumin mo na. Umalis na si Haonan, ikaw na lang nandito. Umuwi ka na sa bahay. Para hindi ka na malungkot dito. Ma, okay lang ako mag-isa. Dito. Parang kasama ko si Haonan. Zixia. Ayaw din ni Haonan na makita kang ganito. Makinig ka na kay mama, umuwi ka na sa bahay. Pagkatapos ng libing ni Haonan, nawala na si Haotsun, itong batang ito. Hindi talaga nagbago ang ugali niya. Tatawagan ko siya. Wala akong pakialam kung sino ang kaluluwa niya ngayon. Sa paningin ng lahat, siya pa rin si Haotsun. Huwag kang gagalaw, baka ka mapaso. Mama, pasensya na, nasabihan ko ang sabaw. Ayos lang, pag umuwi ka sa bahay, araw-araw may sabaw. Kukunin ko ang pampunas. Sage, Mama, nasaan ka na? Pumanaw na ang kuya mo, hindi maganda ang lagay ng manugang mo. Kahit uminom ng sabaw, wala siya sa sarili. Pakiusapan mo siya. Paalalahanan mo siyang umuwi sa bahay. May sasabihin si Haotsun sa'yo, magkaedad kayo. Mas madali kayong magkakaintindihan. Halo, Zixia. Mahal kita. alam ko na. Zixia. Mahal mo ba ako? Ano ang sinabi ni Haotsun? Ano man ang mangyari. Nandito lang ako sa tabi mo. Haotsun, sabi ko sa'yo, araw-araw wala ka sa bahay. Hindi mo pinapansin ang kumpanya, hindi ka man lang tumutulong sa akin. Mama, hindi na kailangan. Gusto ko sa bahay. Magtagal pa ng ilang araw. Sige, bumalik ka rin pagkatapos ng ilang araw. Ayusin mo ang mga gamit ni Haonan. Sunugin na lang ang dapat sunugin para sa kanya. CJ, Haotsun, nainig mo ba? Pagkatapos ng ilang araw, sunduin mo ang manugang mo. CJ. Tagapangulo, pagkatapos pumanaw ni Jigu, bumagsak ang presyo ng stock ng kumpanya. Halos 15% ang nawala sa halaga. Ilang malalaking kliyente ang nagpapahiwatig na ititigil ang pakikipagtulungan sa atin. GNG, Gu, kailangan natin na isang taong makakapagpapanatili sa Gu Corporation. Ganito muna, pagbalik ni Haotsun, ayos na ang lahat. Ang unang pagkikita namin ni Zhixia ay noong tag-araw. Mahaba ang buhok niya kapag ngumiti pa ang sunflower. ang dami palang mapag-uusapan ng magkapatid. Kinabahan ako sa iyo. Kumatok ako, napakaseryoso mo ng panonood. Kakabasa ko lang ng email, hindi ko inaasahang ikaw at si Haoksun ay nagpalitan ng napakaraming email. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Mga simpleng bagay lang sa buhay at tungkol sa boxing niya. Bakit hindi na lang kayo magtelepono? Kasi gusto niya ang magbasa ng text. Para sa akin, gusto kong itala ang lahat ng ito. At gawing isang libro. Para mabasa ng ating mga magiging anak. Sige, huwag mo nang basahin, magpahinga ka muna. Ano ba nang ginagawa mo? Uwi na si nanay. Nasa opisina si nanay. Hindi mo ba aayusin ang mga gamit? Matagal na yung mga yon. Itatapon na lang natin. Susunugin natin. Okay lang kung susunugin o hindi. Kung susunugin para sa akin doon, gusto ko pa bang manatili sa mundo? O mas mabuting umpisahan na ang reinkarnasyon? Iniisip ko. Sino ba talaga ang dapat mag-reinkarnasyon? Ikaw o si Haoksun?
Siguro si Hawkson. Nandito naman ako, di ba? Sana yung batang yon. Sa susunod na buhay, ay maging totoo sa sarili niya. Zixia. Mahal kita. Alam ko. Hindi mo alam. Bakit? Mahal kita. Ilang beses mo pa bang sasabihin yan? Mahal kita. Umuwi na si Zixia. Hawkson, Zixia, ano ang ginagawa ninyo? Nanay, Kayong dalawa. Nanay, pakinggan niyo muna ako. Hindi pa nga lumalamig ang katawan ng kapatid mo. Paano mo nagawa to? Nanay. Ako si Haonan. Ano nang sinasabi mo? Maupo ka muna. Nanay. Ako ang panganay mong anak. Si Haonan. Ano ba nang pinagsasabi mong kalokohan yan? inay. Siya nga pala si Haonan. Totoo. Anong kalokohan ang sinasabi niyo dalawa? Inay, alam ko, maaaring mahirap itong paniwalaan para sa iyo. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari marahil ay. Nang pareho silang nahulog sa dagat noon. Ang kaluluwa ni Haonan, pumasok sa katawan ni Haoksun. Inay, maniwala ka sa akin, siya nga talaga si Haonan. Baliw. Nababaliw na kayong dalawa. Hawkson, umalis ka at bumalik ka na sa Amerika. Umalis ka. Inay, Zixia. inay. Siya. Ako. Nang una ay nahirapan din akong paniwalaan siya. Iniisip ko rin na imposible ang ganitong bagay. Ngunit pinatunayan niya ito sa akin sa maraming ebidensya. Siya nga talaga si Haonan. Alam niya ang lahat ng tungkol sa atin. May pareho rin siyang ugali kay Haonan. Gusto rin niya natakpan ang toothpaste ang buong toothbrush kapag nagsisipilyo. Saka, gusto rin siyang matulog sa kaliwang bahagi ng kama at ang kanilang sulat kamay ay eksaktong magkapareho. Ayaw din niya ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Tama na, tama na. Ayaw ko nang makinig pa. Ito ay talagang napakawalang kwenta. Buti na lang nailigtas ka agad. Kaunti na lang at patay na talaga siya. Zixia. Alam ko mula noong nangyari ang aksidente kay Haonan. Ang kalagayan ng iyong isip ay nasa gilid ng pagkasira. Ngunit ikaw ay nabibighani na sa kalokohang ito. Inay, hindi ako. Maniwala ka sa akin, siya nga talaga si Haonan. Sige na, sige na. Gu Hawkson. Lumabas ka dito. Zixia. Inay. Ang nangyari ngayon ay ibabaling ko na lang na bulag ako. Wala akong nakita. Mula ngayon, huwag ka nang makipag-ugnayan kay Zixia kahit ano paman. Bumalik siya dito, ikaw ay bumalik sa Amerika.
Inay, alam kong mahirap tanggapin itong bagay na ito. Ngunit sinasabi mo, paano mo ako papayagang patunayan? Ako talaga si Guhaonan. Lumuhod. Lumuhod ka at mag-isip-isip kung ano ang mali mong ginawa. Karapat dapat ka ba sa yumaong tatay mo at sa kapatid mong kakamatay lang? Mula sa sandaling ito, ayokong marinig ang anumang kalokohan na sasabihin mo. Kung hindi mo maintindihan, kung hindi mo maunawaan, huwag ka nang tumayo kailanman. Zixia, mahal mo ba ako? Ako lang ang nakakaalam, maniwala ka sa akin, siya talaga si Haonan. Inay, halos hindi ka kumain ng hapunan. Zixia. Alam kong hindi mo matanggap ang pagpanaw ni Haonan. Ngunit wala na siya, hindi na mababago ang katotohanan ito. Bilang isang ina, mas masasaktan pa ako kaysa sayo. Ngunit hindi ako hanap ng pamalit sa kanya. Inay, hindi siya pamalit, si Haonan talaga siya. Sige na. Pinasundo kita ng driver pabalik sa unseating land. Kapag naunawaan na ni Haotsun at gustong bumalik sa Amerika, saka kita susunduin. Naunawaan mo na ba? Inay, paumanhin. Bukod sa paghingi ng paumanhin, hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin. Kaya ikaw ay naninindigan pa rin na ikaw si Haonan. Nawala na ang aking panganay na anak. Gusto mo pa bang mawala ang aking bunso? Alam kong makasarili ang paggawa nito. Ngunit wala akong magawa. Alam mo palang makasarili ka. Wala akong pakialam kung anong kalokohan ang pinagsasabi mo, na ikaw ay iyong kapatid. Ngunit naisip mo ba kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa atin? Ano ang sasabihin ng mga tao sa kumpanya sa atin? Ang daang taong pundasyon ng Guklan ay umaasa pa sa iyo. Sa kalagayan mo ngayon, paano mo pamamahalaan at pangungunahan ang Guklan? Maraming tao ang umaasa sa iyo para sa kanilang ikabubuhay. Ako ang nagbasag, ako ang unang nakabangga. Ang tunay na lalaki ay dapat harapin ang kanyang ginawa. Nagtatakipan pa kayo? Lumuhod kayong lahat. Lumuhod lang dito. Hindi ko kayo papayagang tumayo. Huwag kayong tumayo, lahat kayo. Simula bata ka, parang unggoy ka na. Pag may parusa o palo, umiiwas ka. Bakit ngayon hindi ka umiwas? Ganyan si Haoksun. Hindi ako. Tumayo ka. Tumayo ka na. Ikaw, bakit ka ba ganyan katigas ang ulo? Ma. Uwi na ako para samahan si Zixia. Nandito ka na. Bakit nasugatan ka? Si Mama ang pumalo sa akin. Una niya akong sinaktan mula nung bata ako.
Okay lang ako. Pero kawawa naman ang katawan ni Hawkson. Pero matibay naman yung lalaking yon para sa kanya. Hindi lang sakit. Kuha si Aso. Huwag na, umupo ka muna. Bilisan mo. Ang mga sugat na to, sa iyo pumapalo si Mama. Parang sa akin din. Hindi ko inakala na tayo ay magiging labag sa moralidad. Zixia. Ako si Guhaonan. Mag-asawa naman talaga tayo. Pero para sa ibang tao, hindi ka si Haonan. Ikaw si Guha Oksun. Basta sa paningin mo. Ako si Guhaonan, okay na yon. Sabi ni Mama, nawawala na ako sa sarili ko. Sa tingin mo, nawawala na ba talaga ako sa sarili ko? Natatakot ako na baka panaginip lang ito lahat. Na baka isang araw, magigising ako at ikaw. Hindi ka na si Haonan. Ako pa rin ang iyong Guhaonan. Ngayon. At sa hinaharap. Pagtagal, matututuhan din ni Mama, tulad ko, na makita ang kaluluwa mo sa likod ng katawan mo. Sa paningin ko, pareho ka pa rin dati. Nakita ko yung mga email, hindi ko inakala na ikaw at si Haokson ay nagpadala ng napakaraming email. Ano-ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Ano ang hinahanap mo sa kalagitnaan ng gabi? Ma. Ang aga-aga, hindi pa rin natutulog. Ako ba ang nakagambala sa'yo? Hindi kailanman gumamit si Hawkson ng ganitong tono ng pagsasalita. Sa pakikipag-usas sa akin, kilalang kilala mo ang kuya mo, halos pareho kayo. Nanay, ako na ang aalalay sa'yo pabalik para makapagpahinga. Ito ba ang hinahanap mo? Ang computer na ito. Bakit na sa'yo? Talagang magkasundo ang puso natin, no? Hindi ako makatulog kaya inilabas ko ito, at agad mong nadama ang panganib. Dahil ang mga naisulat kong manuskrito ay nasa loob nito. Sabi ni Zixia, gusto niyang maglathala ng libro. Gabi-gabi kang umuwi para lang hanapin ang manuskrito. Hindi talaga ako makatulog kaya bumalik ako para kunin ito. Bakit hindi ka makatulog? Tama ka. Ako muna, uwi na ako para magpahinga. Maga kang matulog. Naalala ko, kaninang umaga sinabi sa akin ni Zixia na alam mo, ang lahat ng nangyari sa pagitan niya at ni Haonan. Nagtataka ako kung bakit mo ito alam ng husto. Mukhang sa mga email na ito, may sagot na. Nanay, sobra naman ang iniisip mo. Bukas, sa pagpupulong ng board ng Gu Corporation, ikaw ang mamumuno, pwede ba? Walang problema, palagi naman akong gumagawa nito. Nanay, huwag kang mag-alala. Uwi na muna ako. Presidente Tiago, tungkol sa lupa sa Kiaoshan Village. Hindi ba usapin ang pamamayaan ng lupa? Hindi ba nakuha na ang mga dokumento? Pagkatapos ng pagpupulong, kunin ko na City Office. Sage. Presidente Tiago, ang bayad sa Dadong Electronics, naantala na ng matagal. Hindi ba ito ang sinusundan ni Hugh mula sa marketing department? Hugh, antay mo ito mabuti. Sage.
GNG, Gu, hindi mo na kailangang mag-alala pa sa hinaharap. Kabalik ang Presidente Xiao Gu mula sa ibang bansa. Pero alam na niya ang lahat ng pang-araw-araw na operasyon. Mukhang talagang seryoso si Presidente Xiao Gu ngayon. Nga pala, ang password ng safety deposit box ni Haonan. Sino ang nakakaalam? Ito, si Ji Gu lang ang nakakaalam. Nanay, Hindi ko maisip kung paano mo nalaman. Ang password ng safety deposit box ng kuya mo. Secretary Liu. Ipasa mo ito kay Zhang at ayusin agad ang usapin sa Kaohsian Village. Sig. Kanina, pinuri ka ni Boss Zhao. Sinasabing may ugali kang katulad ng kuya mo. Nakakagaan ng konti ng loob ko, Hao Tsun. Ikaw na ang bahala sa kumpanya. Alagaan mo ito ng mabuti. Maraming tao ang umaasa sa atin para sa kanilang ikabubuhay. Nangako ako sa inyo ng gabing iyon, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Masakit pa ba ang sugat mo? Hindi na. Matibay ka naman talaga. Nandyan na. Ma, Pwede ba akong pumasok? syempre naman, mapasok po kayo. Ma, upo muna kayo. Kuha akong saka sa inyo. Huwag ka nang mag-abala. Nandito ako para ipakita sa iyo ang ilang bagay. Hindi ba ito ang laptop ni Haonan? Ang laptop ni Haonan. Malamang nakita mo na ito noon. Pero may ilang bagay na hindi mo pa nakikita. Ito. May nilagay ni Haonan. Sa mga nakaang taon. Alam ko. Pero hindi mo pa nababasa ang mga ito. Tingnan mo ito. Ang ganda talagang mamulaklak ng mga halamang ito. Magaling mag-alaga ng halaman si Haonan. Mula pagkabata, maselan na siyang bata. Noon, ang mga mamahalin at mahirap alaga ang halaman sa bahay, ay si Haonan ang nagpapabuhay. Si Haonan ang nag-aalaga ng mga halamang ito. Iyon ang nakikita ninyong si Haoksun. May napapansin ka bang kakaiba? Wala naman. Mga pang-araw-araw na kwentuhan at paglalabas ng damdamin lang ng magkapatid. Mukhang wala nga namang problema. Maganda ang samahan ng magkapatid. Bawat 2 o 3 araw, nagpapadala sila ng email sa isa't isa. Detalyado, lahat ng bagay ay pinag-usapan. Pero napansin mo ba? Sa mga email ni Haonan na ito, puro tungkol sa pang-araw-araw ninyong dalawa. At lahat ay sinasabi niya kay Hao Tsun. Kaya, Kung paano nalaman ni Hao Tsun ang lahat ng nangyari sa iyo at kay Haonan. Hindi ba't mula sa mga email na ito niya nalaman? hindi. Hindi ganoon, Ma. Ang mga nangyari sa akin at kay Haonan, alam din ng mga matalikong kaibigan. Inay, hindi lahat ng nakakaalam. Sa bagay tungkol sa akin at kay Haonan, ay si Haonan. Hindi ako baliw. Hindi rin ako nabaliw. Pero hindi siya si Haonan. Siya ang bunso kong anak, si Hao Tsun. Zixia. Kailangan ng kumpanya si Hao Tsun ngayon. Balak kong ipadala ka sa ibang bansa. Para magbakasyon sandali, Zixia. Matapos mawala si Haonan, nagulo ang kumpanya. Para sa daang-daang tao sa kumpanya, tulungan mo ang inay. Ayaw mo rin makita na ang pinaghirapan ni Haonan. Sa loob ng maraming taon ay masira, di ba? Ano ang sasabihin ng ibang tao sa atin? Ang daang taong pundasyon ng Gu ay umaasa pa rin sa'yo. Inay, saan mo dadalhin si Zixia? Asawa siya ng anak ko, sasaktan ko ba siya? Pero hindi siya pwedeng manatili sa Jiangshao ngayon. Ikaw, magpatuloy ka sa pagpapatakbo ng kumpanya. Gawin mo ang dapat mong gawin. Ako ang bahala sa kumpanya, pero si Zixia. Hindi talaga siya pwedeng malis. Gu Haotsun, hindi ito panahon para magpasaway ka. Kailan ka ba susunod? Kailan ka makikinig sa mga plano ko? Zixia, anong nangyari sa'yo? Boss Gu, natingnan na namin si MRS Gu. Sa ngayon, wala namang malubha. Pero, ang pagsusuri ay nagpakita na buntis si MRS Gu.
Ilang buwan na siyang buntis. Mga 5 linggo, siguro. Naintindihan, salamat Dok. Sage. Kasalanan nito. Talagang kasalanan nito. Inay. Lumabas na tayo para mag-usap. Zixia, Inay, gusto kitang tanungin ng inay, dapat alam mo. Kung kaninong anak ang nasa tiyan mo, di ba? 5 linggo ng buntis. Hindi mo sasabihin sa akin na kay Haonan ito, di ba? Ahit pa totoo ang sinasabi ninyong soul transmigration, ang katawan ay katawan pa rin ni Haotsun. Kaya, inay, ang bata sa tiyan mo ngayon. Hindi maaring kay Haonan ito sa anumang paraan. Tama ba? Zixia. Alisin mo ang bata. Inay. Hindi natin pwedeng ituloy ang bata. Gu Haotsun, hindi ko hahayaang makaapekto ang iskandalong ito sa pamilya Gu. Bago pa lumala ang sitwasyon, tanggalin na natin ang bata. Tapos sumama ka sa akin sa ibang bansa pansamantala, Zixia. Iyon na ang pasya. Inay. Wala nang pag-usapan. Zixia. Pasensya na sa hirap na dinanas mo. Hindi pa kayang tanggapin ng inay ngayon. Pero mag-isip ako ng paraan. Ang bata sa tiyan mo ngayon, hindi talaga pwedeng kay Haonan. Tama ba? itong bata. Hindi natin pwedeng tanggalin ang bata. Ito ang unang anak natin. Magkakaroon pa tayo ng pangalawa. Pangatlo. Mukhang tama si inay. Palagi kong hindi napapansin. Sabi niya baliw tayo. Parang totoo nga, parang nababaliw na tayo. Hindi ko na alam kung ikaw ba si Haoksun o si Haonan. Siyempre si Haonan ako. Pero ang katawan mo ay kay Haoksun. Ang batang ito kay Haoksun ba? Zixia, tingnan mo ako. Ako si Gu Haonan. Mula ulo hanggang paa. Mula sa loob hanggang labas, ako si Gu Haonan. Mula sa akin. Sige, sabihin mo sa akin. Kaninong katawan ito? Narito na, Madam Gu, narinig namin buntis ka. Ilan na bang linggo ang buntis mo? Madam Gu, 4 na buwan na nakalipas ang aksidente ni Emma Gu. Ang sanggol sa tiyan mo, kanino? Umalis kayo dyan. Magbigay naman kayo ng komento. Sagutin naman po ang tanong, Madam Gu. Madam Gu, noong nakaraang linggo, si Gu Haonan, General Manager ng Gu Group, na nalunod at 4 na buwang walang malay, ay pumanaw. Ngunit makalipas ang 5 linggo, kumalat ang balita na buntis ang kanyang asawa. Huwag mo nang tingnan yan. Puro kasinungalingan yan. Tama naman ang sinasabi nila. At least, sa panlabas na anyo, ganun niya. Zixia. Huwag mo silang pansinin. Paano ko di papansinin? Huwag ka nang mag-isip ng ganoon. Alam mo ba ang kalagayan sa labas ngayon? Alam na ito ng lahat ng tao. Nakapag-schedule na ako sa doktor. Alas 10 ngayong umaga ang operasyon. Hindi pwedeng ituloy ang bata. Nanay, mula pagkabata, sumusunod ako sa'yo. Pero ngayon, hindi ko kaya. Hindi ka si Haonan, ikaw si Haotsun, mula pagkabata. Ayaw mo tanggapin ang anumang plano ko para sa'yo. Palagi na lang si kuya mo ang nagdadala ng pasanin mo. Ngayon, eto na. Nakipagrelasyon ka sa asawa niya at nabuntis mo pa. Nanay, anak namin to, apo mo rin. Kailangan naming ituloy ang batang to. Dahil sa'yo, bumaba na ang presyo ng stocks ng kumpanya. Gusto mo bang lahat ng tao sa Gus ang magbayad para sa kapritso mo?
Ako ang bahala sa kumpanya, pansamantala lang ang issue. Hindi naman palagi ang atensyon ng lahat. Halos pamilya natin, di ba? Gu Hautsun, hindi na ito usapang pamilya. Iskandalo na ito, 10:00. Papuntahin ko ang driver para sunduin si Zixia. Kailangang gawin ang operasyon, wala nang pag-usapan. Tumawag si nanay. Huwag mo pansinin, mukha kang pagod, matulog ka muna. Huwag ka muna pumunta sa kumpanya sa mga susunod na araw. Bumababa ang presyo ng stocks ng kumpanya. Dahil sa akin, Huwag mo nang isipin yan. pinaghirapan mo yan, paano ko di iisipin? Ang batang to, Huwag mong intindihin ang sinabi ni nanay. Ito ay pagitan lang nating dalawa. Gagawan ko ng paraan para mapapayag si nanay kahit ayaw niya. may naisip ako. Para sa pinakamataas na pagtanggap ni nanay. Na maiwan ang batang to. Hautsun, bumaba ka muna. Kakausapin ko si Zixia. Sasaktan ko ba siya? Bumaba ka. Zixia, tanungin kita. Sigurado ka bang si Haonan talaga siya? Kaya, si Haonan pa rin ang mahal mo. Siyempre, si Haonan siya. Mahal ko rin si Haonan. Kaya, wala namang problema kung i-anunsyo natin sa publiko na ang batang ito ay kay Haonan. Tama ba? Magandang araw sa lahat ng mga kaibigan mula sa media. Tungkol sa mga personal na bagay ng aming pamilya ko. Kamakailan ay kumalat ng malawakan sa internet. Lahat yon ay mga maling balita. Ngayong araw na ito, nais naming samantalahin ang pagkakataong ito upang linawin sa lahat. Hautsun, ika ang magsalita. Kamakailan ay nakita nga namin sa internet ang maraming nakakatawang balita tungkol sa akin. At sa aking hipat. Kaya, tanong lang po, buntis ba si Emarescu? Ako nga ay buntis. Ngunit ang sanggol sa aking tiyan ay anak ng aking asawang si Haonan. Hindi ba't bago pumanaw si Emargu? Siya ay nasa malalim na pagkawalan ng malay. Nga, at hindi ba't 5 linggo pa lang ang pagbubuntis ni Emarescu? Sa panahong nasa kuma ang aking kuya. Kumuha kami ng doktor upang kunin ang tamod ng aking kuya. At patamagunan ka ba na si Emargu? Si Emma Chow ba ang magiging chairman ng kumpanya? May bagong pagbabago pa sa board of directors ng Gu Corporation. Ngunit ang hindi yun. Ikaw pa rin naman yon, di ba? Wala nang malaman ni Mama ang tungkol sa batang ito. Lagi akong may nararamdamang kahihiyan. Kahit alam kong ikaw ito, ngunit. Ganito na lang ang i-anunsyo natin sa publiko, okay? Sige, basta't komportable ka. Susunod ako sa'yo. Sa huli, ulitin ko ang sanggol sa aking tiyan. Ay anak ng aking asawang si Haonan. Ang mahal ko ay ang aking asawang si Haonan lamang. Zixia. Pumapayag ako sa inyo na ipagpatuloy ang pagbubuntis. Ngunit sa panahong ito, hindi ka na pwedeng makipagkita kay Hautsun. Paano kung may makakuha ng litrato? Masisira ang kumpanya. Zixia. Mama, hindi pa tapos ang press conference. Saan mo dadalhin si Zixia? Ikaw ang bahala sa kumpanya. Kapag naipanganak na ang bata, pwede mo siyang bisitahin bilang tiyuhin. Umandar na. Isara ang pinto. Ano ang ibig sabihin ni Mama? Zixia. Mama, saan mo dadalhin si Zixia? Zixia. Huwag kang magalit sa akin, anak. Wala akong magawa. Zixia, ano man ang mangyari. Nandito lang ako sa tabi mo. Paano kung wala ka? Ano nang gagawin ko, Zixia? Isipin mo na lang, tayo lang ang dalawa sa mundo. Pa. Hautsun. Bilisan mo. Tumawag ka ng 120. Bilisan mo. Hello. May aksidente. No 2, Jiangning Road. Dali. Dali na. Dali na. Hautsun. Hautsun. Tulong. Hautsun.
Walang malubhang nangyari kay Emar Xiaogu. Huwag kayong mag-alala. Nauntog ang batok niya, pero walang internal bleeding sa utak. Hindi naman masyadong malala, magigising din siya agad. Sabi nga ng doktor kanina, wala naman siyang malubha, magigising din siya. Huwag kang masyadong mag-alala. Pawin ko muna ang driver para ihatid ka. Inay, maghihintay muna ako. Maghihintay pa ako ng konti, pwede ba? Sage. Pakisuyo, pabayaan niyo pong manatili si Haonan sa tabi ko magpakailanman. Haonan, Houghton. Inay, Haonan. Ikaw ba yan? ako to. Mabuti naman. Nagising ka na, Haonan. Okay lang ako. Nag-alala ka. Gising na si Houghton. Zixia, umuwi ka na at magpahinga. Pahatid kita ng driver. CJ. Uwi na muna ako. Sige, umuwi ka na. Inga ka. Okay ka lang ba? Okay lang ako, inay. Nag-alala ka. Umuwi na rin kayo. Hintayin ko na lang ang driver pagkatapos niyang ihatid siya. Para sunduin ako. Mahirap din para sa kanya. Buntis pa lang. Mukhang may morning sickness pa. Dahil sa pag-aalala sa'yo, naghintay siya sa ospital hanggang ngayon. Kanina pa. Nakita ko pa siyang nagdasal sa langit. Hindi, mali ang sinabi ko. Hindi siya nag-aalala sa kalagayan mo. Ma, anong gusto mong sabihin? Haonan, pakiusap, makinig ka. Manatili ka sa tabi ko magpakailanman. Kahit na mukha siyang Haoksun. Basta ang kaluluwa niya ay si Haonan. Pagkatapos ng panahong ito, at ng mga pangyayaring ito, ngayon naniniwala na ako. Ma, ibig sabihin pumapayag ka na sa amin. Huwag kang magmadali. Hindi pa ako tapos magsalita. Ang ibig kong sabihin ay, naniniwala ako kay Zixia, na itinuturing kanyang si Haonan talaga. Ma, ako naman talaga si Haonan. Sabi ko, naniniwala ako kay Zixia. Pero hindi ko sinabing naniniwala ako sa'yo. Kanina, nang makita ko siyang sobrang kinabahan, akala ko nag-aalala siya sa'yo. Pero ang totoo, nag-aalala siya kay Haonan, na mawala sa katawan mo. Houghton. Isantabi muna natin ang moralidad at opinyon ng iba. Sa pagtalikod mo sa sarili mo. Ibig sabihin, habang buhay, kailangan mong maging kapatid mo. Hindi ka na pwedeng maging ikaw mismo. Ma, hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Naiintindihan mo. Ganyan mo siya kamahal. Karapat-dapat ba talaga ito? Para kay Zixia. Ang pag-iral mo ay nangangahulugang buhay pa. Ang Haonan na minamahal niya. Haonan, nagising ka na rin.
Ngunit para sa akin, si Haonan ay anak ko. Nalulungkot ako nang mamatay siya. Pero buhay pa ang bunso ko. Hindi ko hahayaang magdusa siya ng ganito. Haotson, sa pagmamahal mo ng walang pag-imbot sa isang tao, napakalaking kawalan ng katarungan para sa iyo at sa ina mo. Hanggang sa huli, kailangan mong maging kapatid mo, hindi na ikaw mismo. Sa pagmamahal mo ng walang pag-imbot sa isang tao, napakalaking kawalan ng katarungan para sa iyo at sa ina mo. Haonan, okay ka lang ba? Okay lang ako. Wala namang problema, sabi ng doktor. Mabuti naman. Bukas na lang, dadalhan kita ng sabaw sa ospital. Huwag mo na akong abalahin. Baka bukas. Pwede na akong umuwi. Hindi naman abala. Lulutuin ko yung paborito mong sabaw. Yung pork bone soup na may carrot at turnip. Dati, nakakaubos ka ng 2 mangkok. Mahal kita. Magpahinga ka muna. Bye muna. Mahal din kita. Haonan. Kumusta ang resulta ng check-up? Hintayin pa raw ang report, sabi ng doktor. Mabuti naman. Inumin mo na ang sabaw. Diyan mo na lang muna, inumin ko mamaya. Bakit mamaya? Mainit-init pa ngayon, inumin mo na. Titignan ko hanggang sa maubos mo. Masarap, di ba? Isa pa? Zixia, pupunta lang ako sa Ray. Haonan. May sis naman dito sa kwarto. Simula nung bata ka pa, ayaw na ayaw mo talaga sa turnip. Laging nasusuka ka. Dinala pa kita sa doktor. Sabi niya, hindi ito medical issue, kundi genetic allergy. Hindi mo ito mababago. Nanay, ano ba ang gusto mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi naman malaking problema ang ayaw sa turnip, pero kailangan mong maging siguhawanan habang buhay. Kakain ng mga bagay na gusto niya pero ayaw mo. Ganyan ka na lang ba magpapanggap magpakailanman? Sa ngayon, isa lang ang pagkakapareho mo sa kapatid mo. Pareho kayong umibig sa isang babae. Nandyan ka na pala. Anong nangyari kanina? Wala, nag-car lang. Gusto mo pa ng isang mangkok ng sabaw? Emma Chau, hinihintay ka ni Amaris Wu at Yajiang. Sa maliit na hardin. CJ, pupunta na ako. Ano nang nangyari? Wala. Huwag kang mag-alala, ihahatid muna kita. Sige, wag mong kalimutang inumin ang sabaw mamaya. Hanggang ngayon, hindi na natin ito may tatago. Doktor, lumabas na ba ang resulta? Kumusta ang paggaling niya? May problema ba? Hindi ito sa iyo. Sa akin ito. Ginoong Xiaogu. 6 na buwan na ang nakalipas ng madiagnose si Ginanggu ng kanser. Nasa gitna huling yugto na ito. Huminahon ka. Kung gayon, bakit hindi mo sinabi sa akin ng 6 na buwan ang nakalipas, ma? Bakit hindi niyo sinabi sa akin ng 6 na buwan ang nakalipas? Kung hindi lumala ang kanyang kalagayan, hindi pa sana sasabihin ni Ginanggu ito sa inyo. Kumusta na ang kalagayan ngayon? Nakonsulta na ba ang mga doktor? Lahat ng dapat gawin ay ginawa na. Hindi naman tanga ang nanay mo para maghintay na lang mamatay. Ngunit sa tingin ko ngayon, wala nang lunas. Ma, huwag kayong magsalita.
Magpapakonsulta tayo agad. Hindi kayo magkakasakit. Papakonsulta ako. Gusto lang sabihin sa iyo na nanay mo. Malapit na akong mamatay. Ayos lang. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Kakakumpirma pa lang noon, ikaw at ang kuya mo ay may nangyari. Sino ang sasabihan ko noon? Ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa iyo ngayon na malapit na akong mamatay. Hindi mahalaga ang kumpanya o ang opinyon ng publiko. Ang pinakamahalaga sa akin ngayon. Gusto kong malaman kung ang taong ito sa harap ko ay ang aking Hautsun ba. Kuya. Paalam. Hautsun, Ma, halika. Ito ang litrato mo nang ipinanganak ka. Narito ang kuya mo. napakaliit. 5 taong gulang pa lang ang kuya mo. Natuto nang humihit sa sugat mo nang masugatan ang tuhod mo. Ngunit ikaw, 22 taong gulang na, hindi pa rin matutunan ang paraan ng paghawak niya ng tasa. Nitong mga nakaang araw, ang galing-galing mong ginaya siya. Maging ang pagtingin sa asawa niya ay halos magkatulad. Ngunit bilang isang ina, paano ko hindi makikilala ang anak na pinagbuntis ko ng 10 buwan? Ina, lahat ng ito ay kasalanan ng anak mo. Gusto ko lang ipagpatuloy ang buhay ng kuya ko. Para alagaan ka at si Zixia. Wala na ang kuya mo. Pero buhay pa ang bunsong anak ko. Gusto ng ina na ibalik mo ang dating mong sarili. Haonan. Ikaw nga si Guha Oksun. Eight. Pasensya ka na ngayon ah. Ang kwarto ko. Nasira ang water heater. Wala yun. Maaga kang magpahinga, bukas sasamahan kitang mangisda sa dagat. Ina. Lahat ng ito ay kasalanan ko kung nagsikap pa ako noon. Kung nailabas ko agad ang fishing line sa paa ng kuya ko, hindi siya mamatay. Huwag mong sabihin ang kung kontento na ang ina na buhay ka. Alam kong sa ugali mo, simula bata ka pa alam mo na kung ano ang tama. Ang mga bagay na gusto ng kuya mo, hindi mo kinuha kailanman. Gustong malaman ng ina, kailan ka na in love kay Zixia. Ina. Sa totoo lang, ako na yata. Una akong na-in-love kay Zixia. Ilang beses ko na siyang nakita. Pero hindi ko siya nakilala ng tunay. Nang akala ko handa na ang lahat. Pumanaw na ang tatay ko. Pagkatapos noon, pumunta akong mag-isa sa Jiangcheng. Pagkatapos nun, nang bumalik ako para ligawan siya. Tsun kuya, may kaawan siya ngayon doon. Siguraduhin mong huwag mong kalampasin ang pagkakataon na. Sige, taon mong allowance, ako na ang bahala. Maliit na bagay lang ang allowance, huwag mo na itong palampasin ngayon. Talagang hindi ako papalya.
Haotson, Kuya, bakit ka nandito? batang bangis, bakit ka bumalik ng Jiangcheng nang hindi ka nagpaalam? Ni hindi ka pa umuwi sa bahay. Itong bulaklak. Kaninong dalaga ito? Malalaman mo din mamaya. Haotson, opisyal kitang ipapakilala. Ito ang magiging feature mong ate, at ito ang aking nakababatang kapatid, si Haotson. Kumusta? Ako si Ezixia. Bakit ka natutulala? Kumusta? Narinig ko na pinag-usapan ka na ni Haonan tungkol sa iyo. Magkaklase pa rin tayo sa kolehiyo. Ano nang kinuha mong kurso? Design. Design din ang kinuha ko. Bakit hindi kita nakita? Ano ba? Kailan ka nag-design? Hindi ba't architecture ang kinuha mo? Na architecture. Nakalimutan ko na. Ang swerte naman, schoolmates pa pala tayo. Sakto, birthday ko ngayon. Gusto mo bang manatili? Sabay tayo kumain ng cake. Sabay tayong kumain ng keke. Hindi na. May gagawin pa ako, hinahanap ako ng kaibigan ko. Haotson, bulaklak. Ibigay mo na lang sa asawa mo. Maligayang kaarawan. Salamat. Lagi mo akong sinasabihan. Na taong walang tiyaga sa kahit anong gawin. Minsan naisip ko pa, wala talagang bagay. Na nakaka-interes sa akin. Pero pagdating sa pagmamahal kay Zixia, iyon lang ang tanging bagay na kaya kong ipagpatuloy. Kaya, nang malaman mong baka, hindi ka na magising. Ganito ang paan mo para mahalin si Ezixia. Pero naisip mo ba, ang pagmamahal mong ito, baka hindi na muling makita ang liwanag. Nanay, kapag mahal ko ang isang tao, hindi ko nararamdaman ang paghihirap. Hindi dahil hindi ka nahihirapan. Alam mo lang, na kapag ikaw ang totoo mong sarili, baka mawala sa'yo si Ezixia. O baka sa buong buhay mo, wala kang pagkakataong malapit sa kanya. Walang makakapalit sa'yo. Wala talaga. Ang mahal ko lang ay ang asawa kong si Haonan. Ikaw ba yon? Alam mo, na kapag ikaw ang totoo mong sarili, mawawala sa'yo si Zixia. Kahit na tuwing umaga, marinig ko siyang tawagin ang pangalan ni Haonan. Basta't maaari ko siyang yakapin. At kasama ko siya. Sa tingin ko, ito ang pinakamalaking kaligayahan ko sa buhay, nanay. Pwede bang huwag mo siyang sabihan ng totoo? Hindi ako natatakot na magalit siya sa akin o mapuot siya sa akin. Hindi rin ako natatakot na hindi na siya muling makita. Natatakot lang ako na malaman niya. Hindi ako susunod na Haonan. May nangyari sa asawa mo, umuwi ka na. Umuwi ka na. Mawawalan siya ng lakas ng loob na mabuhay pa. Nanay, pakiusap, huwag mo siyang sabihan. Sagutin mo na. Haonan, kumusta na ang sakit ng ulo ni nanay? Mas mabuti na. Kaya, mamaya, gusto mo bang manatili para samahan siya? Magpahinga ka muna. Uwi ako mamaya. Sige, mag-ingat ka sa daan. Alam ko. Kahit anong sabihin ko, wala ring mangyayari. Kahit ngayon, mapipigilan ko kayong magkasama. Kapag patay na ako. Nanay, nakahanap ako ng pinakamagaling na doktor bukas.
Magpapagamot na tayo sa ospital. Ayusin ang kwintas. Nasira na naman ang kwintas. Ikaw lang ang makakapag-ayos nito. Naghanap ako ng espesyalista, hindi nila maayos. Ako na ang mag-ayos. CJ, Kuya, natanggap ko na ang design. Ang galing ng design ni ate. Walang problema sa base. Medyo komplikado lang ang proseso. Kailangan gawin ng mano-mano, hindi pwedeng mass produce. Pwedeng ibigay muna sa akin ang mga design ni ate sa hinaharap. Susubukan kong gawin kapag may oras ako. Hindi ko akalain, magiging seryoso ka pala sa pagdidisenyo ng alahas. Dapat bumalik ka na sa kumpanya para tulungan ako. Naayos na. sabi ko na, ikaw lang ang makakapag-ayos nito. Kung wala ka, ano ang gagawin ko? Hindi ka mawawalan sa akin. Masama ang kalagayan ni MRSQ. Mahigit 1 linggo na siyang walang malay. Kanina lang bigla siyang nagising. Baka, Air Jiang, pakiusap, mag-isip ka pa ng ibang paraan. Nanay, ako ito. Hudson. Ako ito. Maging totoo sa sarili. Nanay, pakiusap, huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan. Para sa aking minamahal na bunso, Gu Hudson. Hudson, aking anak. Nitong mga nakaraang buwan, ang mga payo at pang-udyok ay napakarami na ang sinabi ko. Ngunit bago ako umalis, kailangan ko pa rin isulat sa iyo ang liham na ito. Naniniwala ako na ang pag-ibig ay dapat makapareho. Ang sobrang pagbibigay ay makakasira sa isang tao. Nangako ako sa iyo na hindi ko sasabihin kay Zitsia. Ngunit hindi ko natupad ang pangako ko. Nag-iwan din ako ng liham sa Ansitinglan. Sana nang mabasa mo itong liham na ito. Nabasa na rin niya. Zixia. Zixia. Zixia.
Zixia, ako talaga. Bumalik ka na. Bumalik na ako. Kanina, nakinig ako ng napakagandang kanta. Yung dati na nating paborito. Ito ba yun? Zixia. Malamig sa labas. Pasok na tayo sa loob. CJ, Zixia, anong nangyari sa'yo? sakit. Halika, dadalhin kita sa ospital. Jigu, napakaganda ng lahat ng indicators ng bata. Binabati kita bilang tiyuhin. Haonan. May anak na tayo. Mukha ba siyang katulad mo? Mukhang talagang katulad mo. Pasensya na lang sa iyo. Dahil sa hitsura mo. Kaya tiyuhin lang ang tawag sa iyo ng bata. Zixia. Mahirap iyon, magpahinga ka ng mabuti. Mahal kita, Haonan. Kasama mo ako palagi, di ba? Habang buhay. Maging haonan mo. Zixia.